Pasok na tayo sa game number 1. Lilinawin ko lang, hindi po si Coach Daki yun ha. Tapos na yung game nila, okay? Okay. Ito na, ready na para sa game number 1, Best of 5 series. Pero bakbakan kagad, parang medyo nainip yung dalawang teams natin. Sabi nila, okay, medyo nag-post tayo, so bakbakan kagad. Pero ito, ulitin lang natin, it's going to be a Therese Larome para kay Rene J. Diba, nasabi nga ni Chantal kanina, si magpakailanman. Ba't magpakailanman? Kasi kahit saan at kahit kailan ay naasahan na nga rin din siya. Mapahit man, mapahilman. At ngayon naman, if consistency naman ang pag-uusapan, you also have that aspect pagdating sa Fnatic on Philippines. Oo, ang dami na rin natin nakita. Remember, si Rene G, ang dami na din mga roles na pinagdaanan niya na yung mga XP show niya, yung mga flood dati niya, di ba? So, masasabi mo na in terms of experience, talagang palag-palag. Majority ng mga players actually ng Team Aurora. Ano, sabihin natin rich history nga. Kung kanina mga legacy ang usapan, ito, it's all about the story of our players. Even for Fnatic Onyx Philippines. Kanina, di ba, yun nga kay Kirk, step by step. Di ba, according to his goal, na eventually maging champion, maging representative for M6. Pero the step to that is of course eventually win muna dito sa upper bracket bago makasecure eventually ng spot. Pero ngayon, pareho nilang gusto yun. Pareho nilang pinapangarap yun, Burrito. Oo, kasi itong dalawang kupunan na to, gustong-gusto rin talaga makatungtong sa international stage. Remember, ang Team Aurora, majority ng mga players sa kanila may mga international experience na! Pero may experience sa akin ni Edward. Yung hagupit ng Fnatic Philippines, pero buhay pa rin. At yung nakap mula dito sa enhanced skill, mula kay Demon Kite. At si Super Prince ay namatay. Yue for the first blood! Pero hindi pa yata tapos, may follow-up pa! Ay, natunaw kagad si Demon Kite ni King Kong with that turtle. Habang si Rene G naman ngayon ang pinuputiryan ng Fnatic Onyx Philippines. And si Yue ang magiginay sa target. Nandun yung diversion play. Pero pang backup mula kay Super Prince. Pero matitigil na ang aksyon. Nakadalawa kagad itong si King Kong. In the span of a minute, napakaraming nangyayari agad. Early phases pa lang ng laban natin. First blood para sa Aurora, biglang first turtle para sa Fnatic Onyx Philippines. Dinoble down pa na King Kong, turning it into a double kill and eventually eliminating 3 members as early as 2 minutes. Isang mabilisan lang. Imagine mo, 1.4K kagad ang goalie dito ng Fnatic Onyx Philippines. Naagaw pa! Naagaw pa yung golim. Dito, Demon Kite. Ayaw talaga bigyan si Demon Kite dito. Grabe mambully dito si King Kong. Talagang pumiflex, hindi lang sa real life, pumiflex din dito. Inside the land of Dawn, ang Fnatic Onyx Philippines. But right now, for Aurora, nararamdaman nila yung ang bilis na answer back ng Fnatic Onyx Philippines. And this time, there's going to be an answer. Ano nga bang solusyon? Oh, yun na nga yung solusyon. And Kelray nakakuha na ng unang kill. Ito yung sinasabi natin kanina. Kasi pinag-uusapan about sa experience. Dito sa Fnatic Onyx Philippines, si Kelray ang may pinakamalalim na experience dito. Oo nga pala. Diba? The uncrowned king trying to find his rightful throne title. Eventually, makoronakan. Pero syempre, ito muna ang kanilang kahaharapin. 5-man rotation here for Aurora. Ano nga ba magiging sagot? Meron ba silang bibisitahin? Okay, ang bisita ata ay dito kay Kelra. Tumama yung Renner's Apathy. Mula sa kanya, ngayon, atras muna. 15 seconds para sa ikalawang pagong ng laban na ito. Nakapwesto na rin si Bruce Same with a Demon Kite na nag-aabang din ng pagkakataon na makapwesto ng mas maaga. Fnatic Onyx Philippines, naka-ready na rin sila. Ayan o, sinisimulan na nga eh. Ang bilis ng interchange ngayon na. Nilipat muna na si Domi sa may top lane, although knowing na may capability namang humabol. Pero ngayon, sino nga ba mahabol? Okay, walang iba kundi si Demon Kite kagad. Habang yung penalty zone ay nagamit na. Pero tumba si Rene J. Habang si Edward naman ay patalon-talon. At pinigilan siya dito ng Fnatic Onyx Philippines. Tatlo ang tumumba. 6-1 ang ating score. Ang bilis. For me, nagiging fast-paced yung laro ng Fnatic Onyx Philippines. Sobrang vital ng role dito ng Luyi ni Super Friends. Kaya ganito na ang bilis nung nagiging rotation nila. And aside from that, look at that conversion. Almost taking down the mid lane. Sa Team Aurora na hindi kayo pwedeng sumalo-salo basta-basta ng mga sniper Oo, ko. may warning shot pa eh. Warning shot, oo. Warning shot from Kelra. Pero this time, hindi na to warning shot! Ayan na nga, binigyan kagad ni Kelra. Ito nga si Rene J. Habang tumama yung Spear of Destruction. Ngayon, sasama ba ito si Doming? Parang hindi na nga ata. May diversion play sila. Natapakan! Sinalubong!
ng Team Aurora. Demon Guy nagtutumba. Save with that board. Tatlong napatumbay sa isang mabilisan lang. Grabe naman yung abante dito. Hindi ako makapaniwalang 6 na minuto pa lang yung laban natin pero ganito na klaseng yung Wow. mga plays na ginagawa agad ng Fnatic Onyx. Sobrang aga. Ang aga ng Onyx time na-activate. Ibang klase ang Fnatic Onyx. Aray ko na naman. Aray ko naman. Grabe ka naman, Kera. Tumama na naman yung Raiders Apathy. 8K gold lead, ladies and gentlemen. 11-1 ang ating scope. Pero for Aurora, nandyan pa rin naman present. You have Yue with the Valentina. May gagayahing diversion play. Ito na nga ba yung susi? Pero sabayan na agad. Naku, pumasok na rin si Edward dito. Habang si Brusco nandito na rin. Talon-talon muna si Edward pero namatay din courtesy of Brusco. Habang si Renegade tinamaan ng Renegade Sapati. Ahabol? Dalawang napatumba, may diversion play Umabot sila. Lagi namin. And Super Prince. Gumagana na naman ang Super Mage. Grabe naman yung super family dito. The family that stays together will win together na nga ba? Naku, delikado ata sila. Tatapusin ang mabilis. Fnatic Onyx Philippines. Minadali lang. Bagsak yung base turret sa gitna. 11.4K gold lead para sa kanilang kupunan. Nakita natin yung in-explain ko sana na magandang edge para sa Aurora. Kaso ang problema, yung pinagto kay Domeng na eventually maging paldomeng muli. And right now, for Aurora, nakakadepensa pa rin naman sila. May dalawa pang B-cert na natitira, may diversion na naman na magagayahin dito sila Yue at lilikod doon sa mga miyembro ng Fnatic. Naliguran ata. Pero si Doming ang pinupundira dito ni Kerra. Laki magsabayan na. Na-shotgun din. Pasok si Yue with the flicker. Habang andito yung Tatalon! Avatar of the Guardian. Saan ka pupunta Yue? Si Diversion Super play. Prince! Wala kay Super Prince. Parang gusto na kagad tapusin ng Fnatic Onyx Philippines. Nag-aantay na lang sila ng minions at ang mga Ricos ay nandun din. Super Prince nagpapatay na lang. Talaga ng literal at ang game number 1 ay mapupunta sa Super Family.